Kapwa nagpatupad ng fishing ban ang China at Pilipinas sa Panatag Shoal. 2 buwan na ipagbabawal ng BFAR ang pangingisda sa Baho de Masinloc, ang lokal na pangalan ng Panatag Shoal. Kaugnay niyan, mga kapanayam natin si Director Asis Perez ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Magandang umaga, Director Perez. Magandang umaga po, Sir Howie, at magandang umaga po sa ating mga tagapanood. So, linawin natin, ano yung nakikita mong impact nitong fishing ban sa mga mangingisda? Let me put it this way. Ang Baho de Masinloc kasi is 128 nautical miles away. Hindi ito yung sasabihin nating major fishing ground ng ating mga mangingisda. At seasonal ang pangingisda dito. So, base sa aming mga reports, ang pinakamaraming mangingisda dyan ay 5 hanggang 6 na bangka in a given day. So, palagay ko, kung magkakaroon man ng epekto, hindi ganun kalaki ang magiging epekto nito sa atin. Kasi may pinalabas kaming ulat ngayon lang, na parang mukhang may mga pamilya nga doon sa Masinloc na nahihirapan ngayon. Ang sinasabi mo, iilan lang yan? Kausap ko mismo yung mga mangingisda nung araw ng Sabado at Linggo. Nandun ako at pinataas ko yung kamay ng mga mangingisdang kaharap ko. Siguro mga 200 tao yon. At isa lamang sa kanila nagtaas ng kamay na pumupunta sila doon sa Masinloc. Hindi kaya maraming mangingisda na wala naman doon sa pulo na yun? Nung panahon na yon, I would say na hindi... May 2,000 mangingisda sa buong Masinloc. Pero buong Masinloc, yan ang sinasabi sa record. Pero palagay ko, hindi 100 sa kanila nagpupunta doon sa Baho de Masinloc. Okay, ano ba tong fishing ban? Sa loob ng shoal mismo, gaano kalaki yung shoal at saka saan mismo yung ban? Well, yung ating shoal, meron siyang haba na 10 nautical miles. At sa pinakamalapad na bahagi niya ay 5 nautical miles. So, ang estimate namin dyan is around 40 square nautical miles. Pero dagdag tayo ng additional area for the ban, yung perimeter o yung palibot noon, ay pinagbabawal din natin ng 1 nautical mile naman. So, more or less mga 60 nautical miles yung total area na hindi pwedeng pangisdaan. Okay, bakit tayo may fishing ban? Ito ba'y sagot lang doon sa ginawa ng China na nagpapatupad na ng fishing ban? Well, actually, nung nag-umpisa yung issue sa Baho de Masinloc, nagkaroon ng pagkakataon ng Bureau of Aquatic Resources na makita yung kalagayan ng shoal sapagkat meron tayong mga tao na nandun ngayon. Meron tayong 2 barko kung saan ay pinubuo ito ng both Coast Guards and BFAR operatives. At nakita natin na medyo yung fishing activity dun sa lugar ay masyadong marami rin. Particular galing sa ibang bansa. Kaya naisip natin na ipagbawal ito. At para makapahinga yung lugar sa pangisda at para bumalik yung tinatawag nating biomass doon sa lugar. Pero sinabi mo kanina, hindi naman siya major fishing grounds. Pero dinadayo siya ng mga mangingisda galing sa iba't ibang bansa. Iba't ibang lugar. Bakit pa nanggagaling sa malayo kung hindi naman to mayamang fishing grounds? Kailangan maintindihan natin na ang Masinloc o yung Baho de Masinloc, hindi lang siya pangisdaan kundi taguan din yan . So may mga panahon kasi na halimbawa masama yung panahon, pumupunta doon yung mga mangingisda. Hindi para mangisda, kundi para magpahinga. Kaya may makikita tayong maraming mga fishing vessels doon. Ang marami nangingisda doon, yun ang huhuli ng aquarium fish. Actually, yun ang binabanggit sa report sapagkat at alam naman natin na hindi naman yun food fish. So, yun ang mas marami nangingisda doon kaysa doon sa food fish na nangingisda. So, nagpupunta doon ng mga vessels ng ibang bansa para magpahinga? Magpahinga, minsan para tumago sa element at nangingisda. Yun nga, may nagsasabi na pag panahon ng bagyo, parang hindi masyadong tinatamaan yung lugar na yon. Pagka kasi nabutan ka halimbawa ng sigwa, at pumasok ka doon, loob kasi yun para kang nasa loob ng isang lake . So you are effectively protected from the element. Kaya may mga nangingisda. Parang nasa bay ka. Parang kang nasa bay. Nasa loob ka ng isang lawa. Parang gano'n. So pwede pa rin gamitin yung lugar na yan para dyan sa protection nila. Bawal lang mangisda. Yung pangingisda lang naman ang ating pinagbabawal. Okay. Paano nyo naman ipapatupad yan? Meron tayo kasing 2 approach. Siyempre, meron tayong approach na doon mismo sa lugar. So, meron tayong elements ng Philippine Coast Guard at saka BFAR doon. They are given orders already to implement our decision. Pangalawa, doon sa level ng local government, kasi last 2 days ago, nagpadabas na tayo ng communication sa mga local governments na pagbawalan na yung ating mga mangingisda na pumunta doon sa lugar. Okay. Gusto ko rin linawin. Ang tawag mo kanina dyan sa Panatag Shoal, Baho de Masinloc, ako narinig ko rin yan.
Bakit may mga official pa na ang tawag dyan ay Panatag Shoal? Meron pa nga, ginagamit pa rin yung international name Scarborough. Bakit mo pinipiling tawaging Bajo de Masinloc, itong lugar na Well, to Panatag emphasize Shoal? the fact that this is part of the Masinloc municipality. At bahagi talaga yan ng ating lugar. At in reference na dun sa ating lugar sa Pilipinas. Okay. Maraming salamat, Director Asis Perez ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.